Teacher Ads, sabi dun sa bagong guidelines, pwede na daw ang isang classroom observation, full period. Naka-isang full period na ako. Okay na ba yon? Ay, hindi tayo sure. Charot. Sabi po dun sa ating guidelines, kapag ka po nakaisa na kayo ng classroom observation, full period classroom observation, fully complied na rin daw po tayo. Okay? Fully complied na. Pero, lagi po nating tatandaan na meron tayong 9 na indicators na kailangan ipa-observe. During our first classroom observation, ilan lang po ang narrate? 6. Meron pa po tayong natitirang 3 indicators na wala pang ratings. So, kailangan may rating tayo doon. Okay? Ano ang gagawin para magkaroon tayo ng rating? Meron po tayong 2 options para sa remaining indicators na hindi pa rated. Ano yung unang option? Punta po kayo kay Master Teacher. Tanungin niyo po si Master Teacher kung baka po sakali na sa kanyang ONF ay meron po siyang naisulat about the remaining indicators na pwedeng magamit para ma-rate yung mga indicators na iyon. Kung nasa ONF niyo po ito at na kaya niya i-provide iyon, pwede niya na po kayong i-rate doon sa mga indicators na yon. Kung happy na po kayo sa rating, okay na po iyon. Wala na pong problema. Yun na po yung magiging rating nyo para sa remaining indicators. Pero, kung sinabi nyo, hindi, ayoko yan. Gusto ko mas mataas. Okay? Kung gusto nyo po yon, may isa pang option. Pwede po na magkaroon tayo ng reflection journal na may kasamang attachment na pwedeng lesson plan, pwedeng assessment tool, pwedeng utilize instructional material, or other relevant evidence as may be deemed appropriate. Basta, ginamit natin para doon sa ating lesson talaga. Okay? So, magagawa po kayo ng reflection journal. Kasama po ito sa memo. Nasa Annex A po ng ibinabang memo. At pwede nyo pong gamitin iyon para doon sa 3 natitirang indicators. So, paano yun i-rate ang ating reflection journal? Magsusulat po tayo doon kung makikita po natin ang ating reflection journal dito po sa ating memo. Nakalagay po dito yung remaining or unobserved PPST indicators, document na inyong ipapasa, description ng documents, tapos meron po ditong reflection journal. Number 1, an observed PPST indicator. Number 2, application of indicator or feature of practice. Number 3, reflection. So, isusulat po natin ito. Ano ang magiging basehan ng rating kapag nagawa na natin ito? Ang magiging basehan pa rin po ng ating rating ay ang ating COT rubric. Yung ginagamit din po kapag tayo ay ino-observe ng ating mga master teachers. Okay? So, ito pong rating nila ay kung halimbawa tayo po ay beginning towards proficient, ang magiging rating pa rin po nila dito ay level 2 to level 6. Tapos, ilalagay din po nila dun sa rating sheet yung kanilang magiging score para sa atin dito sa ating reflection journal. So, kung halimbawa 3 po yung ating indicators na wala pang rating, 3 din pong reflection journal para sa bawat isang indicator. Pwede ba na same lang yung lesson plan na ilalagay ko dyan, Teacher Ads? Pwede naman po kasi nakalagay naman po dito. Ay, basta nagamit nyo po sa inyong pagtuturo. Kung sa pagtuturo nyo dun sa isang lesson nyo na yon ay na-cover nyo yung 3 unrated indicators, pwede nyo na po yun gamitin. Okay po? So, yun po yung 2 options para doon sa mga naka-1 full period classroom observation. Appear, tayo yon. Bye!